Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card po ni Gemini, we have the King of Pentacles, High Priestess, at merong Seven of Pentacles. So, maari ang iba sa inyo dito, Gemini, nasa tugatog na kayo ng tagumpay. Kasi si King of Pentacles, this is someone na very wealthy, meron ng established na business, meron ng established na financial future, di ba? Mataas ang posisyon sa trabaho, mga ganon. As in, nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay in terms of money, career, and finances. So, pwedeng ito yung minimithi ninyo, maaring ito yung gusto ninyo marating, no, na makaabot kayo sa ganitong posisyon ni King of Pentacles, or pwedeng nandoon na kayo sa puntong ito. Maybe some of you are already on the pinnacle of success, no? Kaya this is really a beautiful energy, 'di ba? Dahil na to masagana ka na sa pera, 'di ba? Pupuwede rin na kung kunyari wala pa kayo doon, you're still working on it, 'di ba? This could signify na malapit ka na. No, malapit ka na doon sa tugatog ng tagumpay, malapit ka na sa katulad na trono ni King of Pentacles. So that's really beautiful kumbaga signal, no, or sign para sa iyo. Since we have the Seven of Pentacles dito, and Seven of Pentacles, waiting game na lang. No? Nasa waiting game na lang ang iba sa inyo dito, Gemini, na you already have done everything you can, diba? Para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Kung ano man yung pinagtatrabahuan mo dito, ano man yung minimithi mo, ano man yung goal mo dito, kumbaga nandoon ka na, no, sa puntong you're almost there. Kumbaga, you're just waiting. 'Di ba? So, feeling ko, ang iba sa inyo, kung ano man ito na pinagsikapan, pinagtrabahuan ninyo. No? For those of you na wala pa kayo sa ganitong punto na talagang yayamanin ka na, yung gano'n, maaaring ito yung ito yung pinagtatrabahuan mo. No, na maging successful ka sa trabaho mo, maging makuha mo yung promotion, or makuha mo yung leadership role, or pwedeng magkaroon ka ng sobrang swerteng negosyo na, no? So maybe ang iba sa inyo yun ang hinihintay, no? And you're just waiting for the right timing, just waiting for divine timing, 'di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo na ang lahat, no? Or pupuwede rin 'no, na this is something else. For some of you, maaaring meron kang wino-workout talaga dito na kunyari posisyon sa isang trabaho, 'di ba? So, maaaring yun yun ang hinihintay mo, 'di ba? Maaaring you have prepared, 'di ba? At ginawa mo ng lahat, nag-aral ka, nag-masters ka, 'di ba? So, talagang kasi maaaring yun ang prerequisite doon sa in-applyan mong posisyon, 'di ba? So, maaaring ginawa mo ng lahat kaya ngayon nag-aantay ka na lang siguro. Maybe yung application mo for evaluation na, yung mga ganyan, 'di ba? So, High Priestess is about intuition, no? Kaya ano 'to, paalala ito sa iyo, or this could be a reminder, no, para sa iyo na lagi kang makinig sa iyong intuition so that you'll always be guided, no? Kasi si High Priestess nagmemensahe sa iyo na yung intuitive abilities mo is on point sa ngayon. So take advantage of that, gamitin mo, 'di ba? Yung pagiging matalas ng inyong pakiramdam, gamitin mo yung pagiging malakas ng inyong radar sa ngayon, hindi ba? So, good for you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Gemini. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership.
So, yung next card din yung warrior, ano, perfectionism and burnout. So, for some of you, baka ganito kayo, no? Sobrang, kasi yung perfectionism talagang hindi na naman masama yun na na magsipag ka, magtiyaga ka't lahat, mag-effort ka ng bonggang-bongga para na maging perfect yung resulta ng trabaho mo. Pero, nakakaano din yun, nakaka-stress ng sobra, 'di ba? Kasi aside from magwo-worry ka, wino-worry mo na dapat talagang ano, walang pagkakamali, walang flaws, walang mga ganyan, as in perfect nga yung magiging resulta ng trabaho mo. So talagang you will be working extra hard, 'di ba, para diyan. So kaya maaari na yun ang ganap ng iba sa inyo kaya may tendency kayo na ma-burnout kasi 'di ba, you will spend more time siguro 'di ba, sa pagsisikap diyan sa kung ano man ang tinatrabaho ninyo para maiwasan 'no, maaring paulit-ulit mong ine-examine 'yan, paulit-ulit mong, chine-check 'yan 'di ba, na para walang magkamali. So sa stress siguro 'no, mental stress and, physical stress kaya may tendency kayo na ma-burnout kayo. So this could be a warning para sa'yo, okey, na yung sakto lang, okey? Huwag mong stressin masyado yung sarili mo and if you feel like you can ask other people to help you, 'di ba? So, ask for help, alright? So, at kasi importante na lagi mo din aalagaan ang sarili mo. Kasi just imagine, 'di ba? You're perfectionist, paulit-ulit mong chine-check ang mga ginagawa mo. Tapos kung burnout ka na, energy drain ka na, so papaano pa yung trabaho mo? Papaano mo magagawa yung mga dati mong yung mga kailangan mong gawin sa iyong trabaho, 'di ba? Kaya kailangan may balance, no? Kailangan may oras ka sa pagtatrabaho at huwag mong kakaligtaan ang pag-aalaga sa inyong katawan, sa inyong sarili. Kasi yun ang pinakamahalaga. How can you perform the job? How can you perform your job, 'di ba? Kung may sakit ka, kung hindi maganda pakiramdam mo, o di mas lalong maraming bagay, 'di ba? Yung maaantala, yung mababasag ang ano, 'di ba? Yung momentum mo, yung gano'n. Kaya 'wag mong kakalimutan 'no, na alagaan ang inyong sarili. So, we have awareness and reflection. So, maybe this is the time na kailangan mong mag-reflect. Okay? 'Pag ano, 'pag nilay-nilayan mo ang mga nangyayari sa buhay mo, okay? Pag-isipan mong mabuti, maaaring kailangan mo ng bagong diskarte para hindi ka umabot 'no, sa pagka-burnout, para hindi ka umabot sa pagkakasakit, okay? Self-care, 'di ba? Self-care should be the number one na nakalista sa inyong priority list, okay? Para kahit marami kang gagawin pa, kahit you have too much on your plate, walang problema, 'di ba? Kung ikaw ay malusog, kung ikaw ay malakas ang pangangatawan, maganda ang inyong kalusugan, 'di ba? Kaya 'pag nilay-nilayan mo 'yan, maybe you need to ano, to check on you, 'di ba? Anong kailangan, 'no? Anong kailangan ng sarili mo, ng katawan mo para ma-maintain mo ang good health. Okay? So maybe that is one thing na kailangan mong pag-isipan. Alright? So what else? Perseverance and faith. At magtiwala ka lang. Kaya hindi lang sa magtiwala ka sa inyong kakayanan, sa inyong sarili. Kasi you know pretty much kung anong kakayanan mo, hindi ba? Alam mo na yun eh. Pero yung kaya wag kang matatakot, wag kang magdududa sa inyong sarili kasi alam mo na kung ano ang kaya mong gawin. Magtiwala ka 'no, sa universe, okay? Have faith, yung pananampalataya mo, palakasin mo at, samahan mo ng pagsisipag at pagtitiyaga 'no, sa lahat. Kasi kahit ano man ang gagawin mo, 'di ba, ano man yung, gusto mong ma-achieve, provided that it is for your best interest, provided that it is for your highest good. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa kakayanan mo, ginagawa mo 'yan, ginagawa mo kung ano ang dapat, 'di ba? Nagsisipag ka, eh, talagang at saka nagtitiwala ka na the universe has your back. Walang ano 'yan, parang walang rason para hindi 'yan mangyari, hindi ba? Kaya tama 'yan, may faith, may perseverance, magsipag, magtiyaga,
'di ba, at magtiwala. So, pasasaan ba at, 'yan ay makukamit mo kung ano man ang mga gusto mong makamit. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.